Sabi nila, meron ka lang daw 3 tao na mamahalin sa buong buhay mo. At sila ang magtuturo sa'yo at bubuo ng pagkatao mo. Ang unang tao ay ang first love mo. Siya ang unang magpapatibok ng puso mo. Siya rin na magpaparamdam sa'yo kung paano mahalin at magmahal ng totoo. At sa kanya mo rin mararanasan ang halos lahat ng first experience mo. Bagamat sa murang edad at wala pang kamuwang-muwang sa realidad, ine-enjoy niyo lang ang oras na magkasama. Magaan lang at masaya ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Para lang kayong nasa fairy tale at pelikula at kayo ang gumaganap bilang mga bida. And they live happily ever after ang tema. Pero sa tunay na buhay, kadalasan, ang ganitong klase ng pagmamahal ay hindi rin nagtatagal. Dahil na rin sa kakulangan sa karanasan at kakapusan ng pagkakakilanlan. Ngunit kahit ganun pa man, mag-iiwan pa rin yan ng aral na hindi mo malilimutan. Ang susunod na tao naman ay ang intense love. Ang taong iangat ka sa pinakakaitaas-taasan at kaya ka rin ibagsak at isadlak sa pinakaibaba-ibabaan. Dahil siya ang taong yayanig sa puso mo, ang magpapakilig sa iyo ng husto, ang taong magpapagulo palalo sa nananahimik mong mundo. At siya rin, yung taong makakapagpabago sa iyo. Dahil para sa kanya, hindi pwedeng nasa gitna lang, hindi pwedeng sakto lang. Kung nasa taas, nasa taas. Kung nasa baba, nasa baba. Yan ang ituturo niya sa'yo. Ang magmahal ng bigay todo. Hanggang sa wala nang matira sa'yo. Hindi na baling mapasubo. Basta sinusunod lang niya ang sinasabi ng kanyang puso. Dahil mapusok at mapanganib, mapangahas at mapangakit, nakakatakot at nakakaadik ang ganitong klaseng pag-ibig. Isasama ka niya sa isang biyaheng hindi mo malilimutan. Isasakay ka sa samot-saring emosyon na walang kapaliwanagan. Lahat ng pinaka ang ipararamdam niya. Dito ka pinaka magiging masaya. Pero dito ka rin pinaka masasaktan. Pero yung sakit na yon ang magpapatibay sa'yo. At dahil din doon, malalaman mo kung anong gusto mo sa ayaw mo. At ito rin ang rason para lumago ka at magbago. At ang huling taong mamahalin mo ay ang unconditional love. Yung taong bigla na lang dumating kahit hindi mo hiniling. Daharating siya ng hindi mo inaasahan. Hindi mo alam kung paano at saan at kung kailan mo naramdaman. Basta, nandyan na lang siya nang hindi mo namamalayan. Ipaparamdam niya sa'yo ang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Basta mamahalin ka lang niya sa kabila ng mga sakit. Handa niyang gawin ang kahit na ano ng taos sa kanyang puso. Basta para sa ikabubuti mo. Tanggap niya kung anong kulang o meron sa'yo. Handa niyang punan ang lahat ng kakulangan mo. At kapag magkasama kayo, nagiging totoo ka sa sarili mo. At may malinaw siyang plano para sa hinaharap ninyo. Sasamahan at hindi ka tatalikuran. Ano mang pagsubok ang dumaan. At siya rin ang magiging rason para maging ikaw ang pinakamahusay mong bersyon. Kaya nga gaya ng sabi nila, may 3 tao tayong mamahalin sa buong buhay natin na magtuturo at bubuo sa atin. Kaso, iba ang sa akin. Yung first love, intense love, unconditional love, o kahit anong klaseng love ba yan na alam mo. Pinagsama-sama ko lahat yan sa iisang tao. Kaya ang ending, wasak talaga ang pagkatao. Pero kasalanan ko ba? Kung sa kanya ko lahat yun maramdaman? Nagmahal lang naman ako. Kaso nang iisang tao lang. Bakit kasi sa kanya pa? Sa kanya pa unang tumibok ang puso ko. Ang minahal ko ng todo-todo. Kahit hindi na nasusuklihan ng tama yung pagmamahal ko. Pero ganun pa man, pangit man na naging katapusan. May aral ka namang matututunan at alaalang hindi malilimutan. Kaya ako naman, sarili ko muna ang paglalaanan, aalagaan at pahahalagahan. At hindi ko nahahayaang masira ulit ang sarili ko para mabuo ka lamang. Sarili ko muna bago ang iba.